sanay akong paghirapan yung mga goals ko. Ito, pagtakbo lang. Actually, in-enjoy lang namin ni Rian to eh. Nag-enjoy kami kasi para lang kaming namasyal. Nakita nyo naman sa pinost kong video. Buti na lang, may dala po akong camera to document my whole marathon journey. So, yung sinasabi nilang nawawalang marker, yung nawawala daw dun sa listahan ng mga sensor, na-video ko po kung paano tinatanggal. Sir, so meron pala kayong mga pruweba to refute her claim? Yes, yung pinakauna po dun is my whole video na in-upload ko sa YouTube at sa Facebook page ko, Sam SB Versosa. Nandun po yun from start to finish. Kasi tumakbo kami pinaka last batch, wave 5 po kami. 11:30 nagsimula yung batch namin. Kami pinakahuling tumakbo. Actually kami pa ngayon nasa likod ng pinakahuling batch. Nasa huling batch kami kasi we are running under charity. We are representing Smile Train Team Empower. So nasa huling batch kami. Hindi namin kasabay yung mga elite runners na tumakbo ng 9 a.m., 9:30, 10 o'clock. Nakaiwalay po talaga kami. Kaya nga po inabutan kami ng pagliligpit ng dulo. Sabi ko nga po sobrang sama ng ganitong klaseng kultura. Sana matigil na po ito. Yun yung una kong pinakitang video. Pero ayaw pa rin pong tumigil, pinaninindigan niya. So sumulat po kami sa New York Marathon organizers at agad po silang nag-reply sa amin na sinabi nila na pasensya na dahil nagligpit na kami ng markers na mile 20 kasi daw kailangan nilang i-reopen yung road na yon. So, malinaw na sinabi nila na tinanggal nila at binuksan yung road na yon. Pero, nanatili po yung markers na after nun hanggang matapos, which is meron kami at nasa video nga. So, yun yung pangalawa. Pangatlo po, marami kaming kasama. Marami ring runners na kabatch namin na nawawala rin yung mile 20 marker. Sabi ko nga po, sa dinami-dami ng tumakbo, ba't naman kami yung pinag-iinitan pagtakbo namin? I think she owes the public an apology, yung mga supporters niya, naniniwala sa kanya, yung pinagtatrabahuan po niyang dyaryo or media, especially po yung team namin, Smile Train Team Empower na nire-represent namin. Nire-represent namin yung mga kabataan may cleft palate and cleft lip na pinaoperahan araw-araw. Hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Nag-raise kami ng funds para sa kanila para marami tayong matulungan. Sisirain mo, para saan? Para sa konting kasikatan mo. Sana mag-isip ka na lang, mag-ambag ka na lang, tumulong ka na lang sa kanila. Diba? Kesa na manira ka, I don't think magiging proud yung anak mo kung meron man sa pinagagagawa mo. Hindi mo siya kakilala? Or Hindi po Nagtanong ba siya sa'yo? Nag-reach out Nag-reach ba siya? out? Hindi Oo po, nga, never. just to Never. Actually, hindi ko naman siya kilala at hindi ko rin ito narinig itong issue to. Una nga natawa ko kasi hindi ko pagtakbo. Sa dami ng ibabalita mo yung pagtakbo namin, Pandaraya. Napakababaw. Kaso, kala ko mababaw. Kaso sinakyan na ng mga kalaban natin, ng mga bashers. Kaya minsan, kumakalat na. Kaya sana matigil itong kultura ng pagkakalat ng fake news. Kaya ako nagpapa-interview ngayon kasi kung walang maninindigan, patuloy niyang gagawin yan. Masama yan. Magkakailan yung public deadline ng public apology niya? Wala naman kung sinaset na deadline. It's not for me to tell her what to do. Nasa sa kanya na po yan kung gusto niya mag-public apology or hindi. Kung hindi, what will happen? Siguro yung mga lawyers na po namin ang bahala dyan kasi kami po concentrated sa pagtulong at mga kawang-gawa na ginagawa namin araw-araw. Ayoko na nga sana patulan. Are you filing a case versus her? Tignan natin. Magkukonsult po sa mga abogado natin and let's see what happens. May mga warrant na raw po yan sa Cebu sa akin. Narinig ko po, may mga tumawag sa akin, mga kapwa-abogado niya na yun nga, may reputasyon daw to ng paninira at pagkakalat ng fake news. Yun nga, may tumawag, may warrant of arrest daw yan sa libel at marami ng disbarment cases. So, kinu-call out natin siya ngayon para sana magbago ka na.
Sa mga fake news, hindi magiging proud kung may anak ka man, hindi magiging proud sa'yo na isa ka sa mga pakana ng mga fake news at kasamaan. Sana matigil na po yan. Gumawa na lang tayo na mabuti, tumulong ka na lang. Ano ba naman yung pagtakbo namin? Huwag mo nang pag-initan yan. We're running for a cause, we're not there to compete. May nagsabi na part din siya ng running community. So let's spread positivity and not toxic behavior, toxic culture sa Pilipinas. Nag-aral ka pa naman, pero yung mga tao at mga kabataan, sana wag kang tularan. Ayaw mo muna i-mention yung name? Actually, totoo lang, ang naalala ko lang name niya, yung Star, pero hindi ko nga alam yung apelido niya. Hindi ko na balak alamin pa. Tingin mo politically motivated? Siguro, kasi abogado siya. Ang mga abogado may kliyente. I wonder kung sinong kliyente nito sa Maynila na papabor sa pagkasira ko. So yun ang tanong natin sa kanya. Sinong kliyente mo? Anong motive mo? Anong narrative ng buong kwento na to para sirain yung pangalan ko, sirain yung pangalan ni Rian? Kasi binild namin to for how many years? May programa ako sa television na tumutulong sa mga tao, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng tulong at bumabago ng buhay. Bakit mo to gustong sirain? Para saan? Sino ang makikinabang na kliyente mo sa Maynila para dito? Yun sana ang tanong para sa kanya at sana sagutin mo. 'Di ba? At kung ano ba magpapaligaya sa iyo para manira ng tao. Sabi ko nga alam ko, I'm in the public service now, I'm running for mayor. Pero maghanap tayo ng ibang issues. Huwag ito, kasi involved dito yung mga charity organization na nire-represent ko. Pero at the end of the day, lagi ko na lang iniisip, at least na-fulfill ko yung purpose ng pagtakbo namin, which is nabigay namin yung donasyon namin sa Smile Train Organization sa New York. Kahapon, nabisita ko po yung mga kabataan na pinapa-opera sa Smile Train sa Ban of Mercy Hospital sa East Avenue. Nakapagbigay rin tayo ng additional donation sa kanila. So, ito po, kultura ng pagtulong ang dapat natin tinutuunan. At tutuloy-tuloy ko po ito. More than 3 years na po tayong sumusuporta sa Smile Train at patuloy natin silang tutulungan. But how's Rian taking it? Wala. Hindi niya pinapansin yung mga ganyan. Ang gusto lang niya talaga magtigil yung kultura ng at toxicness ng fake news and crab mentality. Nakita ko yung post niya Sabi niya, nakakatuwa minsan ng chismis, pero minsan nakakatuwa rin pag-usapan yung katotohanan. Yun yung pinakamagandang nakuha ko sa pinost niya. Maganda kayo, maganda na message niya. Bakit po Smile Train ang inyong provision? Why Smile Train? Para maging aware yung mga tao sa dami na pinapanganak na mga bata na may bingot o tinatawag natin na cleft lip and cleft palate. Alam nyo ba sa Pilipinas, 1 out of 500 po ang pinapanganak na may bingot o may cleft palate. Yun po yung gusto natin ma-raise na awareness na sana matulungan nyo ako. We are running under Team Empower ng Smile Train to raise awareness for these kids para mas marami tayong matulungan. Mas marami po mag-donate sa Smile Train para mas marami maka-operahan. Halos linggo-linggo, araw-araw may pinapa-operahan ko. Kahapon, binisita ko 14, 14 na bata na operahan at mabibigyan ng bagong ngiti at pag-asa. Yun po sana ang ikalat natin na kultura. Ang kultura ng pagtulong, pagkultura ng pagbigay ng pag-asa sa mga tao. We do this not just to help, but also to inspire others to do the same. Sir Sam, kamusta pala yung marathon experience? Yung marathon, sobrang saya. Actually, sobrang excited ko kasi yun na lang yung naging time namin ni Rian. So, in-enjoy namin yun. Sabi namin, this is our time na matapos yung isang 42-kilometer na journey na at the same time na-enjoy namin. As you can see sa video, inikot namin yung iba't ibang lugar sa New York. Para lang kami namasyal. Hindi nga kami napagod sa sobrang saya ng mga tao, yung mga energy ng mga tao, bawat borough. May mga hip-hop music, jazz,
iba't ibang mga taong magbibigay sa iyo ng lakas, suporta, may mga placard sila. Ang daming Pilipino. Hindi talaga kami napagod. Actually, bumigay na yung tuhod namin ng mga mile 20, 21, 22. Pero yung utak namin, hindi kami napagod. Ang bumigay na yung tuhod namin. Pero tinapos pa rin namin na talagang sobrang taas ng namin, adrenaline eh. Kaya nga, pagkatapos na ng marathon, doon na namin naramdaman yung sakit sa tuhod, yung maga ng tuhod namin. Medyo nilagnat pa kami pagkatapos. Kasi malamig eh. Sanay tayo, tumakbo, medyo mainit sa atin. Pero na-enjoy namin. I should encourage everyone to run a marathon in their life. Not just for physical health, for helping people, but to achieve their goals and to experience what we've experienced. Anong reaksyon ng nanay mo sa mga kapatid na? Kahit anong sabi kong sabihin, huwag malungkot, huwag patulan, apektado po sila eh. Lalo na po yung nanay ko, sabi niya, totoo ba yun? Yung baga, nag-create pa ng doubt. Sobrang mahal mo yung nanay ko, mamas buhay na ako eh. Pero sabi ko, huwag mo nang pansinin. Kita mo naman yung video eh. Papakita ko sa iyan. Time na tinanong niya ako, wala na-upload na video. Sabi ko, papakita ko sa iyan. Tapos sinend ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay. Pero yung anak ko sabi, Dad, nag-aaral sa London yun ako. Sabi niya, is it true? May nagpasa daw sa kanya na news article. Sabi ko, no son, you know your dad is, I'm from the streets. Yan yung ini-enjoy ko, yung mga challenges na ganyan. I traveled half the world para pumunta ng New York. Hindi para dayain yan. Ang dami ko nang na-achieve na may hirap sa buhay ko. Ano ba naman yung 42 kilometer na marathon? Lagi ko sinasabi, hindi utak ko magsasabi sa akin na pagod na ako. Puso ko ang palaging nagdidikta. Kung pagod na ako, kung kaya ko isang bagay. Ganun po ako sa buhay ko eh. Kaya na-achieve ko yung mga bagay na meron ako. At ginagamit ko yung posisyon ko ngayon, yung impluwensya ko, para makapag-spread ng pagbabago at kabutihan ko sa ating bansa at sa mundo. We saw in your video na it was your father's birthday. Isa pa yun. How did that affect you, sir? Imagine niyo yung marathon ko, araw ng birthday ng tatay ko, nakakamatay lang. Sobrang inspirational, sobrang emotional ako nung tumatakbo ko. Halos maiyak ako. Kasi nung simula kami, hindi pa birthday ng tatay ko. Nung nasa kalagitnaan, na-realize ko, uy, alas 12 na sa Pilipinas, November 4 na, birthday na ng tatay ko. Napadasal ako. Halos napaiyak nga ako eh. Last year, ganun din. Nung tumakbo ko sa London Marathon, actually doon umiyak ako. Hindi yun birthday ng tatay ko, pero nung tumatakbo kami, nadaanan namin yung bahay namin sa London. For some reason, kung kailan ako pagod na pagod, patapos na yung London Marathon, bigla akong nadaanan yung bahay namin na pinagbandingan namin ng tatay ko na lagi kami nag-usap. Doon ako naiyak. So sabi ko pa, bigyan mo ako ng lakas. First marathon ko yun eh. Hindi pa ako sanay. Sabi ko, bigyan mo ako ng lakas. Konti na lang. Tsaka mag-isa ako noon. So talagang very emotional ako. Wala akong kasama. Mag-isa ako tumatakbo. Nadaanan ko kung saan kami tumatambay. Nadaanan ko yung bahay namin sa Canary Wharf. Sabi ko, coincidence ito. Kasi hindi ko alam yung ruta eh. Napadaan ako sa bahay namin. Yun yung nagbigay sa akin ng lakas para matapos yung London Marathon. Na ngayon naman, coincidentally, araw mismo ng birthday ng tatay ko. Kaya talagang naging emotional din ako and very... Nagbigay sa akin ng lakas para matapos yung marathon. Kaya categorically, sinasabi ko na, there's no way na dadayain ko ang isang marathon na ang cause ay para tulong sa mga kabataan na nangangailangan. Okay. Ganda. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po.